Good morning mga kasisid. Pangalawang araw tayo sa ating duyan. At yan ang ating view. At ang ating view ulit, ito ating mga kasama. Tingnan natin. Sinaing. Good morning. Good morning. Oh, la. Napakagandang view, oh. Sinisira nyo lang. Oy, ganda ng view. Kape-kape. Kape-kape mga bugart. Kape mga susid. Kape. Pampalakas ng sipa. Pampautot. Pampalakas ng utot. Grabe oy. Niknik. Puyat ang iba. Puyat ang iba, grabe raw niknik. Hindi ko man naramdaman. Dahil tayo ay nakaduyan na niknik proof. Advantage. Uy. Magano na ka diyan ba do? Good. Magano na ka diyan oh. Magano mo yung camera. Kape lang kami. Bakbakan na ulit. Yun. Second day mga kasisid. Karga muna kami ng gamit. Dahil kami ay lalarga na ulit. Wow. Ano na yung araw? Let's go, let's go. Pangalawang araw. Unang araw, bawi lang sa gastos. Punta. School tayo guys. Graduation. School tayo mga kasisi. Grabe. Grabe naman yan. Naka-kiwi po. Bago ko na nakita. Grabe naman yun. Good morning mga kasisid. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At ito po yung day 2 ng aming dayo. Dito pa rin po yan sa Nara, Palawan. Kasama ko dito ay yung mga local spiro from Kagisan mga kasisid. Unang araw namin ay marami rin yung aming nahuli. Pero hindi pa sapat at hindi pa pwedeng umuwi. Dahil napakamahal ng fuel mga kasisid. Talagang dito kami ay luging-lugi kapag malayo yung biyahe. Talagang marami rin yung kakaining fuel. Kaya paspasan yung aming pagsisi dito kahit na medyo malabo yung visibility dito sa aming unang spot na pinuntahan, pero pinagtiyagaan pa rin namin yan. At eto, unang kalabit, barangan kung sa kuyo nun, o species din ng rabbit fish mga kasisid, o yung samaral sa may batuhan. Labo bugart? No? Bakit kaya? Ano sa ano to? May ilap yung isda, matumal yung isda pag ganito? Saan? Okay. At pangalawang isda ay naka-unlock tayo kaagad. Talagang napakaganda ng simula natin mga kasisid. Isang Chinaman. Ito yung isda na hindi ko pa nahuhuli. Kaya ngayon ay naka-unlock tayo. Nasa mababaw lang mga kasisid. Ayos, halos sobra 1 kilo na rin yung isdang ito.
Medyo malabo talaga yung visibility dahil lumakas kagabi yung hangin, kaya nakalughog siguro yung ilalim ng dagat, kaya medyo foggy o may mga malikabok. At dito meron dalawang bugtot na suran yung lumapit mga kasisid. Nakalabitan natin yung isa, kaya lang hindi naman tumagos yung flapper, kaya pagpalag-palag niya mga kasisid ay nakawala at sumuot sa bato. Sinubukan ko pa itong silipin, pero yung sinuksukan niyang bato ay napakahirap at alanganin ng panain ulit mga kasisid, kaya nag-move on na lang tayo. Naabutan ko yung isa sa kasama natin, si Benjo, ay meron ng unicorn fish na urig at Maori sea perch o kanlay. Sumunod na sisid mga kasisid, napakaraming isda dito sa ilalim. Ito yung kawan ng parrot fish o yung mga mulmol na kulay gray, mayroong itim at iba't ibang uri ng parrot fish dito. Pero ito yung ating target ay nagpapapansin ng gusto, kaya kinalabitan na natin yan ng good size na oriental sweet lips o labian. Binaybay lang namin yung pangantuhan na aming tinulugan na isla, kaya dito nag-ambush tayo mga kasisid. At ito yung lumapit, unicorn fish. Ito yung urig na suran at napakasarap pang ihaw, kaya paborito ito ng bayan mga kasisid. Ito yung laging order sa atin kapag meron daw suran, reserve na agad. At dito nagantay ako ng matyaga dahil nahihiya pang lumapit. Yung medyo maliit ay pwede na sanang kalabitan, pero yung malaki talaga yung aking gustong kalabitan dito, kaya inantay pa natin ng ilang segundo hanggang sa lumapit ng gusto mga kasisid. Kaya napakalabitan natin ito at napakagandang pagkakatama, kaya na-secured natin. Hindi tumagal ay sinundo na ako ng bangka dahil lilipat na raw ng spot. Napakatumal daw, kaya akyat muna tayo sa bangka at bumiyahe ng ilang minuto palipat ng kabilang bahura. Ito yung hiwalay na bahura mga kasisid, kaya let's go. Inilagay na namin yung aming huli sa ice box para ma-preserve agad dahil napakainit ng panahon. Hindi pwedeng nasa labas lang, kaya kailangan ilagay sa ice box mga kasisid. At eto, pagbaba ko ay meron kaagad nag-usyoso. Isang napakalaking green sea turtle, napakaamo at may umi pa sa ilalim. Sumunod na sisid mga kasisid, dito sana meron ako nakitang suran, kaya lang biglang nagulat. At paglingon ko sa aking kanan, merong red bass na papalapit, kaya lang nung pag
lipat ko ng pana, bigla namang lumayo. At meron na namang isdang ibang lumapit. Ito yung bugtot na suran, mas malaki. Halos 3 kilo rin ito. Kaya lang hindi gaanong lumapit ng gusto mga kasisid. Gusto ko talaga yung hindi makakawala dahil matigas na yung kanyang balat. Yung kaninang pinana ko, ganito rin kalaki. Nakawala, kaya gusto ko malapit ng gusto. Pero hindi tayo nabigyan ng pagkakataon. Hanggang sa mayroong dumaang long nose emperor mga kasisid, kaya medyo nag-change target din tayo dito, kaya lang mailap. At sa dive na to, wala tayong nakalabitan, hanggang sa naubusan na lang tayo ng hangin mga kasisid. Sayang. Kaya nung pagbalik ko ulit sa ilalim pagkatapos kong magpahinga ng ilang minuto, ay ito, tahimik na. Nabulabog na siguro kanina nung umangat ako. Pero nagantay pa rin ako ng ilang segundo pa dito. Baka merong ibang lumapit mga kasisid. Pero yung mga isda kanina, hindi na bumalik. May mga red bass pa sana na malalaki na rin. At dito meron na ako nakitang pwede ng kalabitan. Ilak mga kasisid. Dahil wala nang iba. At medyo nalugi tayo kanina sa pag-dive natin. Wala tayong nakalabitan. Ang dami ng isda. At dito, sinigurado ko na yung ilak na makakalabitan natin bago kumuha ng panibagong hangin. Pagkatapos kong tuhugin yung ilak ay dire-diretso lang sa pagbaybay ng pangantuhan hanggang sa nasalubong itong mga oriental sweet lips, kaya lang napakailap. Sumirit, dalawa sana. Papaangat na sana ako nang biglang dumaan itong rabbit fish. Syempre, hindi tayo magpapalugi, kaya kinalabitan na natin to. Ang ganda ng pagkakatama. Hindi nakaalis. Na spine shot mga kasisid. At sumunod na sisid mga kasisid, meron ako nakitang suran sa may biak na bato sa unahan, sa pangantuhan, kaya dinapaan ko dito sa may medyo mababaw. Sinusubukan kung ito ba ay lalapit at na-curious naman itong suran mga kasisid, kaya dahan-dahang lumapit sa akin hanggang sa namit natin yung tamang distansya para kalabitan at siguradong tatamaan yan mga kasisid dahil napakalapit na at dire-diretso hanggang monoline. Abante lang ng konti mga kasisid, another unicorn fish yung nandito, 3 piraso. At yung isa, nangingibabaw yung laki, kaya lock on target tayo syempre sa pinakamalaki. At sakto, nung nakalabitan natin, tinamaan naman.
Buti na lang matibay itong suran mga kasisid sa mga ganitong sitwasyon. Dahil kung sa ibang isda ito, makakawala na sigurado. Yung pagkakatama, masyadong mataas. Next dive mga kasisid. Dive bomb sana yung gagawin ko dito sa suran ulit. Kaya lang dahan-dahan ding lumayo. Siguro medyo nabulabog na. Kaya inantay ko dito. Hindi ko na sinugod ng husto mga kasisid. Dito ko na siya inantay sa malayo ng konti sa kanyang bahay. Siguro yan yung bahay niya sa may harapan, yung malaking bato. Hanggang sa dahan-dahan namang lumapit sa atin at saktong-sakto yung pagkalabit mga kasisid. Sa pool na sa pool. At syempre, pagkatapos ng kalabit ay ito na. Kasa na naman tayo mga kasisid. Kung ilang kalabit yung ginawa natin sa isang araw ay ganun din yung ating ginawang pagkasa. At dito sa may biyak, nagantay ako sana ako ng isda. Pero biglang sumugod itong Maurice Sea Perch nang hindi naka-on yung camera mga kasisid. Kaya hindi natin na-videoan kung ano yung pagkakatama niya. Pero maganda yung patama sana at napakalapit. Halos 2 kilo na rin yung Maurice Sea Perch na to. Kaya good size na. Pagkatapos ng ilang minutong pahinga, binaybay ko lang ang pangantuhan. Medyo mababaw na dito mga kasisid. Wala na yung malalim na part. Merong Maurice Sea Perch na naman na nagpakita. O ito yung kanlay pero mas maliit sa kanina. Curious na curious yung kanlay na ito. Kaya hindi ko na sinugod. Inantay ko na lang dito kung saan ako babagsak mga kasisid. At hindi tumagal ay dali-daling bumalik yung kanlay na ito mga kasisid. Kaya sakto pagkalabit sa pool na sa pool. Pangalawang Maurice Sea Perch natin ngayong araw. Pero mas malaki yung kanina, yung hindi natin na videohan. Sayang. Pagkatapos kong mahuli yung kanlay ay eto na naman yung ating sasakyan. Lipat na raw ng spot mga kasisid. Kaya sakay ulit tayo at ilang minutong biyahe lang naman papunta ng kabilang isla. Ha? Ha? Na? Yun yung pagsalubong niyo sa akin. Dalawa lang huli ko, di ba? Yan.
Sinalian ko yan dyan, daanan nyo lang. Masuran. Masuran. Kung nagdiretso-diretso pa kayo, nandun yung masuran. Nasa lubong niya ako, di ba? Doon na banda. Dito wala na, malabo na dito. Malabo na. Pagdating sa sumunod na spot ay babagad. At dito, medyo malinaw-linaw ng konti. Unang dive sa sumunod na spot mga kasisid ay napakaraming dalagang bukid yung nandito. At merong suran, Oriental Sweet Lips. Ito yung mga territorial nating target dahil wala gaanong agos. Kaya walang pelagic na nagpapakita. Tiyagaan natin itong Oriental Sweet Lips mga kasisid. Mas malaki sa mga suran. Kaya lang biglang nagugulat. Halos sinagad ko yung hangin ko dito mga kasisid para antayin yung Oriental Sweet Lips, pero hindi tayo nabigyan ng pagkakataong kalabitan ito. Nag-change target pa tayo sa suran o unicorn fish pero hindi rin natin nakalabitan dahil medyo malayo pa. Mukha lang malapit pero malayo pa itong mga kasisid dahil medyo malinaw yung tubig dito. Napakatagal ng recovery ko doon mga kasisid dahil halos sagad yung hangin ko doon ng unang pagsisid. Pero wala tayong nakalabitan kaya nung nakapagpahinga ako ng halos 5 minuto siguro yun, ay binalikan ko yung spot kung saan nagpapakita yung mga Oriental Sweet Lips at suran. Pero lumapit ako ng konti dahil nandun na sa may bandang pangantuhan yung mga isda. Nabulabog ko na siguro. Pero yung mga dalagang bukid nandito pa rin, napakarami. At dito sa may bandang kaliwa, meron ako nakitang target. Suran. Ito yung kanina rin siguro. Kaya nung nakapagpwesto ako at dahan-dahang lumapit itong suran mga kasisid ay ito na yung ating kinalabitan kahit na merong lipty sa ating kanan. Pero mas malaki itong suran mga kasisid. Yung lipty kanina ay hindi na bumalik yung pinakamalaki. Sumunod na sisid mga kasisid, another unicorn fish na naman yung ating target dito. Kaya nung nakahanap tayo ng magandang timing ay agad-agad nating kinalabitan yan, pero good size lang, hindi gaano malaki katulad ng mga nauna kong nahuli na halos 1 kilo na isa. Maganda yung pagkakatama kaya na-secured natin yung sura na to. Halos karamihan ng huli natin ngayon mga kasisid ay suran, paborito ng bayan.
ihaw. Dito lang ako sa harapan ng bangka kung saan nakapundo. Ito yung pangantuhan sa ating harapan. Another unicorn fish na naman yung naging target ko dito mga kasisid. Kaya lang nung pagkalabit ko, malayo pa. Kaya hindi tumagos yung sima. Sayang, nakawala. Nakadagdag sana tayo ng another suran dito. Kaya lang, nakawala. Sakto, pag angat ko mga kasisid, dumaan ito sila Bogart, yung kabilang bangka. Uwi na raw dahil paubos na yung kanilang ice at dali-dali na rin akong bumalik sa bangka dahil hindi pa rin ako nakakalayo. Nakadagdag tayo ng ilang pirasong suran mga kasisid at let's call it a day sa second day dahil yung suran na aking nahuli ay marami-rami na rin. Kaya lang hindi ko nakuna ng video mga kasisid yung kung ilang kilo lahat dahil nagkalobat-lobat na yung ating gadget. At habang nagbabiyahe kami pa uwi mga kasisid ay shoutout muna tayo. Marge Fishing, Gerson Banjola, Freddy Sibando from El Nido, Palawan, Felix Queroy, Steve Obias, Chad Summers, Island Bell from Liluan, Cebu, Bong Baroso. Ayun, sa mga solid supporters po natin, shoutout po sa inyo at sa mga silent viewers po natin. Maraming salamat din po. Kayadong family, Atan Gumadlas, Saldigeta, Johnny Jactin, Brian Alfare from Anini Antique. Yon, shoutout po sa inyo. Jeffrey Domingo from Jeddah. Patalagsa family from Negros Occidental. Yon, shoutout po sa inyo. Jegs Abrenica and family. Ayun. Sa mga hindi po na shoutout, mag-comment lamang po kayo sa video ito. At sa susunod po nating video, kung na kayo ay sa shoutout. Maraming salamat po. And God bless us all.